Magandang umaga po, Binibini. Magandang umaga din. So, magsitayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Panalangin mo, Miriam. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, Holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga, class. Magandang umaga po, Binibini. Okay, bago kayo magsiupo, pulitin nyo muna yung mga kalat sa ilalim ng inyong upuan. Pwede na kayo? Meron ba kayong kaklase na lumiban ngayon? Meron po. Sino po? Si Mylene. At Si si Mylene. Oo, nagpadala ko siya ng excuse letter po. Okay na po yun. At, okay lang ba kayo, class? okay lang po. Kumain ba kayo ng agahan? Opo. Okay, talagang nakain tayo ng agahan para makapagbigay ito ng makapagpalakas ito sa ating katawan. Naintindihan niyo ba, class? Opo. Okay, mabuti naman kung ganun. So, class, handa na ba kayo sa ating bagong paksang tatalakayin? Handa Handa na na. po. Okay naman. Ikaw, Ken, handa ka na ba? Okay. Okay ka lang ba? Okay lang po. Okay. Mabuti naman po. So, ngayon, bago natin tatalakayin ang bagong paksa natin, ay mayroon akong tatlong alintuntunin. Una, magsiupo ng maayos. Pangalawa, bawal makipagdaldalan sa kaklase. At ang huli ay makinig kayo ng mabuti. Naunawaan ba? Opo. Okay, mabuti naman. So, ngayon ay mayroon akong inihanda na panimulang gawain para sa ating bagong paksang tatalakayin. So, mayroon akong tatlong sobre na inihanda. Okay, Rinaldo, Miriam. So, ang makinig kayo ng mabuti para maisagawa nyo ng mabuti ang kung ano ang gagawin ninyo. Okay? So, binigay ko na sa inyo ang sobre at tingnan nyo mayroong mga larawan na ginupit para ang gagawin nyo lang ay yung buuin o ipaskil nyo sa long bond paper. At pagkatapos na nyo nang naipaskil, ay ilagay ipaskil nyo din sa isara. So, bigyan ko lang kayo ng 7 minuto para gagawin nyo yan. Okay, simulan nyo na. Si Ken talagang kinakabiran talaga niya yung ginawa niya. Pero yung nasa harap niya ay makikita pa rin kung ano yung mga ginagawa niya. Nahiya lang yung kapot sa inyo. Ayan talaga. Tapos ka na, Rinaldo? Opo, ma'am. Oh, okay. Bakit lagi kang tatawa, Rinaldo? Wala lang po, masaya po. Okay naman. Kailan din naman na maging masaya. Kesa palagi umiiyak. Okay. Okay, maraming salamat po. Okay. So, ngayon, natapos nyo nang naipaskil ang mga nabuo niyong larawan dito sa sala. So, sino yung nauna? Ako po, ma'am. Ikaw, Rinaldo, okay. So, ito yung gawa mo. Opo. Okay. So, Rinaldo, pwede ka bang tayo? Ano yung napapansin mo? Ano yung
nasa isip mo kung pagkatapos na buuin mo yung larawan? Ano yung mga nakikita mo sa larawan? Nakikita ko yung babae nag-uupo tapos nag-aaral. Okay. Maraming salamat, Rinaldo. Ken, ikaw ba yung pangalawa, Ken? Opo. Okay. Ano yung napapansin mo sa yung larawang nabuo? Ang napansin ko po ay may mga aklat na sa gilid niya. Tapos nagbabasa po siya ng libro. Okay, maraming salamat, Ken. At ngayon, Miriam, ikaw po yung panghuli. At ano yung napansin mo sa yung nabuong larawan? Napansin ko na may isang batang babae na napapaligiran ng mga libro at may hinahawakan siya at parang binabasa na ito at may nahihinuha siyang mga ideya dito. Okay, maraming salamat po sa inyong tatlo. So, naisgawa niyo ng mabuti ang iyong mga gawain. So, ito, ka Rinaldo, ka Kent, at ka Mariam. So, naipaskill nyo ng kahit pang wala pa ang 7 minuto, pero natapos na yung mga pinagagawa ko sa inyo. Na-enjoy nyo ba yung mga pinagawa ko sa inyo, class? Opo, enjoy namin. Okay, okay naman. So, handa na ba kayo sa ating paksang tatalakayin? Handa na po. Handa na ba talaga? Opo. Okay. So, sana poon yung larawan o sa mga nakikita nyo na larawan na naipaskil nyo. Sa inyong paningin, ano kaya ang ating paksang tatalakayin ngayon? Okay, Mariam? Pagbabasa po ba? Okay, ang paksang pagtatalakayin natin ay ang pagbabasa. Maraming salamat, Miriam. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagbasa? Mayroon ba kayong idea o kahulugan kung ano ang pagbasa? Okay. Kunin ko na, Ken. Sige po. So, bago ko ilahad sa inyo kung ano yung mga ibig sabihin ng pagbasa, ay makinig kayong mabuti dahil pagkatapos nitong ating mga pinagagawa ay mayroon kayo talaga mga pasulit, mayroon kayong mga tanong na dapat ninyong mga sagutan. Maliwanag ba? Opo. Okay. So, ang pagbasa, maaari niyo bang basahin sabay-sabay? Pagbasa Ay pagkilala, pag-unawa, pagpapakahulugan at pagtataya ng mga ideya sa mga nakalimbag na simbolo. Okay, maraming salamat. So, pagbasa ay pagkilala, pag-unawa, pagpapakahulugan, at pagtataya ng mga ideya sa mga nakalimbag na simbolo. So, pagkilala. Ito yung pagkilala ng mga binasa natin, yung mga salita o kahit yung mga titik. Dahil napapansin nyo ba, class, nung hindi pa tayo nakapag-aral, hindi pa tayo nakapunta sa paralan? Di ba mahirap sa atin kung ano yung ibig sabihin. Di ba? Hindi katulad ngayon o yung nakapag-aral na tayo ay talagang mabasa na natin. Masabi na natin na pagbasa. Pero nung tayo pa ang yung elementarya o hindi pa tayo nag-aral ay talagang hindi pa natin maunawaan o mabasa kung ano yung mga ibig sabihin. Okay. Ay pagkilala. Pagkilala, ito yung kilalanin natin yung mga salita, kung ano yung mga ibig sabihin, kung paano natin ibigkas, kung paano natin malalaman kung ano ang ibig sabihin yon. So, pag-unawa. Mapapansin talaga natin sa bawat paaralan na marami talagang mga aklat na ating makikita. Talagang pagpasok mo lang sa paralan ay mayroon kang maraming makikita na yung mga vision, nation, yung mga inilagay sa pisara, yung mga kahit sa gilid lang sa classroom. Napansin niyo ba, class? Opo. Okay, mabuti naman. So, sa bawat pagbasa natin, yung mga teksto, yung kahit ano yung mga sinulat sa mga author, ay talagang
talagang dapat maunawaan kung ano yung mga ibig sabihin nun. So, pagpapakahulugan. So, ito yung yung pagpapakahulugan is ito yung may parehong baybay. Yung magkapareho ang baybay, yung pareho yung spelling sa salita, pero magkaiba naman ang ibig sabihin nun. So, mayroon akong dito na halimbawa. So, pareho lang sila. Makikita natin na walang pinagkakaiba. So, ang una, kita. So, ang pangalawa, kita. So, nung una, ang ibig sabihin kita ay yung ikaw at ako. So, yung kita ay yung talagang yung pinag-usapan na dito yung sweldo o yung pera, yung pinagkikitaan. So, ganun. So, nakadepende lang din yan kung paano, di ba, mapapansin nyo, class, na talagang mayroong mga pangungusap na ibinigay ang mga guro. At talagang makikita nyo lang o mapapansin kung paano niya ginagawa ang pangungusap. At yun ang kung alin ang dapat nating gawin na para mas maintindihan natin ang ibig sabihin. So, at pagtataya ng mga ideas ng mga kalimbag na simbolo. So, katulad na sinabi mo kanina, yung napapansin mo yung sa larawan, yung sinabi mo na yung mga nakalimbag na mga idea at mga simbolo. So, ang pagbasa. So, meron ba kayong mga tanong, class? Kung naintindihan nyo lang ba kung ano ang pagbasa? So, class, ngayon, ang pagbasa ba ay nakakatulong sa atin? Opo. Rinaldo? Opo, nakatulong sa atin kasi Bakit? Paano mo nasabi na nakatulong sa iyo ang pagbasa? katulad kung may bibilihin ka, dapat mong basahin muna bago ka bumili kasi marami kasing manluloko ngayon kaya dapat mong basahin mo muna para sigurado. Tumpak. Rinaldo? Sorry po, maraming salamat po, Rinaldo. Ngayon, Ken, paano nakakatulong sa iyo ang pagbasa? Ito ay pagkilala, pag-unawa ng mga ideya sa mga nakalimbag na simbolo. Okay, mahusay. Umupo. At sa iyo, Miriam, paano nakakatulong sa iyo ang salitang pagbasa? Pag nakarinig ka ng pagbasa, paano ito nakakatulong sa iyo? Para sa akin, nakatulong ito sa ating utak. Naiensayo nito ng mabuti at nalalaman natin ang mga nais nating malaman dahil sa pagbasa. Okay, maraming salamat po sa inyong kooperasyon. At talagang bawat isa sa inyo ay tama yung mga sagot nyo. Ay talagang nakakatulong talaga itong pagbasa. So, talagang nakapagtulong ito dahil halimbawa, mayroon kayong bibili na, tama yung sinabi mo, Rinaldo, kung mayroon kayong bibilhin o yung may bago kayong mga appliances, ay di ba, mapapansin nyo yung may manual yun. O, doon mo yung mababasa kung ano yung mga dapat ipagawa para hindi madaling masira ang yung mga gamit na binili. So, halimbawa pa dito yung, class, kung hindi ba kayo nag-aral, marunong ba kayong magbasa? Hindi po. Miriam? Hindi po. Pwede ka bang tayo, Miriam? Bakit? Dahil sa paaralan, mas matutunan mo ang pagbabasa kaysa sa bahay kasi mas marami ang kaalaman mo kapag ikaw ay nag-aral. Okay, tumpak. Yes, Rinaldo? Sa akin na pwede na kung hindi ka nakakapag-aral, pwede ka magbasa. Kasi kung nasa sayo lang yan, kung gagamitin mo talaga yung utak mo para makabasa ng maayos or marunong kang magbasa, dapat gawin mo. Okay, maraming salamat, Rinaldo. Ikaw, Ken? So, maraming salamat sa inyo. So, ngayon, sabi niyo kanina na ang pagbasa ay nakakatulong sa atin. So, ngayon, mayroon akong hinandang tula.
So, mayroon akong nilandang tula na ipababasa po sa inyo. So, ang una, may dalawang proseso kung paano nyo ito basahin. Ang una ay gamit lang yung mga mata. At ang pangalawa ay yung ginamit nyo na yung bibig nyo, yung maibigkas nyo na ang mga salita. Naunawaan ba? Opo. Okay, so basahin nyo lang sa tahimik gamit yung mga mata. So, natapos nila. Opo. So, ngayon, ay gamitin nyo naman ay yung bigkasin ninyo yung mga salita. Sa pagbasa, may pag-asa. Tatlong salita at napakahalaga. Marahil ilan lang sa atin ang mahilig magbasa. Nasa isip, pagbabasa ay aksaya. Inaaksaya ang oras para lang sa pagbabasa. Na kung saan nasa isip, dapat inaksaya ang oras sa iba. Nakakalungkot isipin, iilan na lang mahilig magbasa. Mas gustong magbabad lamang sa social media. Mahirap aminin, ngunit karamihan sa ating ganyan. Hindi ba natin naisip pagbabasa ng libro ay napakahalaga? Na kung saan marami kang matutunan dito. Napakadali ang pagbabasa, ngunit bakit kay hirap mo itong gawin? Alam mo bang lahat ng bagay malalaman mo sa libro? Ikaw ba'y nalalaman mo ang kahulugan ng isang bagay na wala ang libro? Marahil sasabihin mo'y nare-research mo ito. Ngunit tandaan mo na ang na-research mo nagmula sa libro. Kaya pagbasa, pahalagahin para pangarap ay nararating. So, marami pong salamat. So, naigawa nyo ng basahin gamit ang inyong mga mata at nasigawa nyo rin yung ginamit yung mga bibig nyo sa pagbigkas. Ngayon, guys, mayroon akong itanong sa inyo. Ano ang yung mas napansin ninyo? O yung alin ang mas, para sa inyong mga mag-aaral, alin ang mas madaling gawin? Yung basahin ba na tahimik, na gamit ang mga mata? O yung pagbasa gamit ay yung bibig natin na para mabigkas ang mga salita? Yes, Miriam? Para po sa akin, mas mabuti po ang pagbabasa gamit ang mata. Dahil naipapasok mo ito ng walang ingay at nababasa mo ito ng mas madali. Okay, maraming salamat po, Miriam. Yes, Rinaldo? Sa akin lang, mas madali yung para sa akin na magbasa gamit yung bibig. Bakit naman? Kasi mas madali yung pumasok sa isip ko yung binasa ko. Pero, iba-iba naman kasi tayo. Yung iba, Bakit ka natawa, Miriam? Okay. Rinaldo? kasi yung iba, mas madali lang makaintindi kung mata lang yung gagamitin nila. Pero sa akin kasi, mas madali yun kasi pag binasa ko siya ng gamit yung bibig ko, parang pumapasok siya agad sa isip ko. Okay, maraming salamat, Rinaldo. Ngayon, ikaw, Ken. Okay ka lang ba? Okay lang po. Okay. So, alin ang mas madaling gawin para sa iyo? O mas madali mong maiintindihan yung binasa mo? Yung gamit ang yung mata o yung gamit na yung bibig mo? Gamit yung bibig ko kasi kapag binabasa ko gamit ang bibig ko, mas madali ko siyang maintindihan. Okay, maraming salamat sa inyo. At sa inyong tatlo, Rinaldo, Miriam at Ken, ay tama ang yung mga sagot. Dahil tama yung sinabi mo, Rinaldo, na bawat isa sa atin ay talagang magkaiba kung paano natin mas madali o maunawain na yung mga binasa natin. So, kung kayo ba ay
yung ibang guro ninyo, kung mayroong ipagawa sa inyo na yung halimbawa bukas mag-quiz, yung may gawin siyang pasulit. So pag umuwi na kayo sa inyong bahay, yung mag-aral na kayo, ano ba yung mga ginagawa yung talagang babasahin nyo lang ba sa yung mga mata para maintindihan nyo, o yung talagang ibigkas nyo talaga yung mga salita para mas madali nyong mas maintindihan? Miriam? Sa mata pa rin sa akin eh. Sa mata pa rin. At sa iyo, Rinaldo, ay Sa bibig pa rin. bibig Kasi pa rin. Kanang, madali lang yung siya yung maintindihan mo kasi. Okay. Okay. Ikaw, Ken? Bibig rin. Okay. So, ngayon, naintindihan nyo ba ang ibig sabihin ng tula na ito? Opo. So, naintindihan nyo rin ba kung ano ang pagbasa? Opo. So, mabuti naman kung ganon. Wala na ba kayong mga katanungan? Wala na po. So, ngayon, kumuha lang kayo ng kalahating pirasong papel dahil meron akong mga tanong dito na dapat ninyong sagutan. So, tinalakay natin kanina ang tungkol sa pagbasa, yung tula na gamit yung mga mata at sa yung mga bibig. So, ngayon class, ay ito yung may hinandang dalawang tanong na para yung sagutan sa inyong papel. At ang una, so di ba pinabasa kayo ng kwento at tula. So ngayon, ano ang nais ipahiwatig sa tula? So, at ang pangalawa, mahalaga ba ang pagbasa? So, pasensya na po talaga kayo, class, dahil talagang meron talaga itong bakit. So, hindi ko namalayan pala na kulang pala ito. So, ito, mahalaga ba ang pagbasa at bakit? Kung hindi naman, bakit hindi? Kung oo, bakit? Oo. Ipaliwanag nyo, ipangatwiran nyo ang iyong mga sagot. So, yung sa pagsagot ninyo ay hindi talaga, okay lang kung yung 5 pangusap lang iyong sagot. At bigyan ko lang kayo ng 10 minuto para sagutan yan yung mga tanong. At pagtapos na kayo, ay ipasa nyo lang sa harap. Tapos na ba kayo, class? Hindi pa po. Okay. Tapos na? Ken? Hindi pa po. So, ibalik ko lang ito bukas. So, tapos yun na yung mga gawain. At ngayon, di ba kanina pinag-usapan natin ang pagbasa at ipinag-ilahad ko kung ano talaga yung pagbasa. So class, naiintindihan niyo ba talaga kung ano ang pagbasa? Opo. 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 Miriam, ano ang pagbasa?
Hindi ka pwedeng tumingin dito. Ang pagbasa ay pagkilala, pag-unawa at pagpapakahulugan at pagbigay ng ideya sa mga nasabing o simbolo, mga ideya na binibigyan ng patunay sa mga simbolo. Okay, maraming salamat, Miriam. Talagang napakahusay yung sagot mo. Talagang nakinig ka. At kayo naman tatlo ay nakinig naman kayo ng mabuti sa yung guro at dapat iyong gawin yan. Iyon ang gawin nyo palagi. So, sinabi mo, ang pagbasa. So, sinabi ko kanina na ito at yung mga sinabi nyo, mga sinagot nyo na ito ay nakakatulong. So, class, talagang importante naman natin ang pagbasa at nakakatulong ito sa ating buhay. Ang ating, alam natin na marunong na, okay lang ba class kung, di ba, yung may ibibigay sa inyo ang guro na yung mga, tulad nito, mga kwento, mga tula, so yung basahin na kanang gamit yung bibig, malakas ang yung mga pagbigkas sa mga salita. So class, matanong ko lang po sa inyo class. Okay lang ba na may bigkas natin na malakas ang salita kahit hindi natin naiintindihan kung ano yung mga binasa natin? O mas okay lang ba na mas pahinaan natin ating boses? Or alin sa dalawa ang inyong alin sa dalawa ang mas madali? Yung mas intindihin nyo lang ba kahit malakas o yung mahina lang? Yan. Kung sa malakas, ma'am, kung may mali ka doon, pwede naman ayusin pa. Mas madali pa yung maintindihan or madali mong malalaman kung nakamali ka doon or hindi. Tama, okay. Pampa, maraming salamat, Ronaldo. So, bawat isa, kayong mga mag-aaral, o bawat kahit sa amin, so talagang masabi natin talaga sa ating mga sarili na marunong tayo magbasa. Kasi kung mayroon tayong mga makikita o yung mga mababasa na natin. Pero sa atin, mayroon pa rin tayong mga salita na hindi natin pa maalam kung ano yung mga ibig sabihin. Kung ano pa yung mga kahulugan. So, naintindihan niyo na ba talaga anong pagbasa? So, ngayon class, kumuha din kayo ng kalahating pirasong papel. So, mas napansin nyo, mas nakikita nyo na ang salitang pagbasa ay nandito sa gitna o tinawag itong concept map. So, pagbasa ay nandito sa gitna. Ang gusto kong gawin ninyo ay iguhit nyo rin o sundin nyo itong ginawa ko dito sa naipaskil ko sa pisara. At pagkatapos ninyong gawin o naiguhit nyo, ay talagang, dahil sinabi nyo na, naintindihan nyo na ang pagbasa. So ngayon, gusto ko na gumawa kayo o mag-isip kayo ng sarili ninyong idea kung para sa inyo, ano ba ang pagbasa. Naunawaan ba niyo? Opo. Okay. Tapos ka na, Ken? Dito po.
Tapos na. Okay. Meron pa ba kayong mga katanungan, class? Wala na po. So, ang takdang aralin ninyo ay magsaliksik kayo. Hindi. Ang takdang aralin ninyo ay yung gumawa kayo ng sariling tula tungkol sa pagbasa. At ipasa nyo yan bukas. Opo, At ma'am. meron ba kayong mga katanungan? Wala Wala na na po. po. Wala na ba talaga? Wala Wala. na. At naintindihan niyo ba talaga kung anong ating tinalakay ngayon? Opo. So kung wala na, paalam na po sa inyo lahat.